May strategy ka na gumana kahapon pero bakit ngayon parang walang kwenta? Kahapon halos perfect ang entry. Mabilis ang profit, malinis ang galaw. Ngayon, parehong setup, parehong indicator, parehong rules pero sunod-sunod ang talo. Dito maraming traders ang nababaliw. Iniisip nila, mali ba ang strategy ko? Kailangan ko na ba ulit maghanap ng bago? Baka may mas accurate na indicator? Baka may secret setup na hindi ko pa alam? Pero minsan hindi strategy ang problema. Minsan ang problema ay pinipilit mong gamitin ang isang strategy sa market condition na hindi naman bagay sa kanya. Ito ang isa sa pinaka-importanting lesson sa trading na madalas hindi naiintindihan ng beginners. Walang isang strategy na laging perfect sa lahat ng market. Walang setup na panalo sa trending market, ranging market, choppy market, high volatility, low volatility, news-driven move, at fake-out environment ng sabay-sabay. Kahit gaano kaganda ang strategy mo, may market condition na bagay sa kanya at may market condition na sisira sa kanya. Kaya kung lagi kang naghahanap ng best strategy, baka mali ang tanong. Ang mas magandang tanong ay, anong market condition ang nasa harap ko ngayon? At bagay ba dito ang strategy na gagamitin ko? Diyan nagsisimula ang real trading maturity. Hindi sa paramihan ng indicators, hindi sa pag-memorize ng patterns, hindi sa pagkakaroon ng 10 setups, kundi sa kakayahang maintindihan kung ano ang behavior ng market bago ka magdesisyon kung papasok ka ba o hindi. Isipin mo ito sa simpleng paraan. Ang strategy ay parang sapatos. May sapatos pang takbo, may sapatos pang basketball, may tsinelas pang bahay, may boots na pang ulan, lahat sila may gamit. Pero kapag sinuot mo ang running shoes sa putikan, mahihirapan ka. Kapag sinuot mo ang boots sa sprint, babagal ka. Hindi ibig sabihin pangit ang sapatos, mali lang ang kondisyon na pinaggamitan mo. Ganon din sa trading. Ang trend following strategy maganda kapag malinaw ang direction. Kapag ang market ay gumagawa ng higher highs at higher lows o lower highs at lower lows, mas madaling sumabay. Pero kapag ang market ay paikot-ikot lang sa range, walang follow-through, puro fake breakout at laging bumabalik sa gitna, ang trend following strategy ay madalas masasaktan. Bakit? Kasi naghihintay ka ng continuation pero ang market ay hindi nagko-continue. Nagre-reverse lang sa loob ng range. Sa kabilang banda, ang range trading or mean reversion strategy maganda kapag sideways ang market. Kapag ang price ay paulit-ulit na bumabagsak sa support at umaakyat sa resistance, pwede kang bumili sa baba at magbenta sa taas. Pero kapag biglang nagkaroon ng strong trending move, delikado ang range strategy. Kasi habang iniisip mong babalik din sa gitna, baka tunay na breakout na pala. Habang salo ka ng salo, tuloy-tuloy palang bumabagsak. Habang short ka ng short sa resistance, nagiging bagong support na pala iyon. Dito maraming traders ang nasisira, hindi dahil wala silang alam, kundi dahil hindi nila alam kung kailan hindi dapat gamitin ang alam nila. Halimbawa, may trader na natuto ng support and resistance. Sa una gumagana, bumibili siya sa support, nagtitake profit malapit sa resistance, maganda ang results. Pero isang araw, nagkaroon ng malakas na news, biglang binasag ng market ang support at hindi na bumalik. Ang ginawa niya, bumili ulit dahil support ito. Tapos bumaba pa, bumili ulit dahil mas mura na. Bumagsak pa ulit hanggang ang dating good strategy ang naging dahilan ng malaking loss. Hindi ibig sabihin mali ang support and resistance. Ang mali ay ginamit niya ang range logic sa trending breakdown. May isa namang trader na natuto ng breakout strategy. Kapag nabasag ang high, buy. Kapag nabasag ang low, sell. Kapag trending ang market, maganda ito. Pero kapag choppy ang market, paulit-ulit siyang mafe-fake out, buy sa breakout, balik sa loob, sell sa breakdown, balik sa loob, hanggang ang account niya unti-unting kinakain ng small losses. Hindi ibig sabihin walang silbi ang breakout strategy. Ang problema, pinilit niya ito sa market na walang totoong follow-through. Kaya kailangan mong matutunan ang market condition. Ang trending market ay market na may malinaw na direction. Kapag pataas, gumagawa ng higher highs at higher lows. Kapag pababa, gumagawa ng lower highs at lower lows. Sa ganitong condition, mas okay ang strategies na sumasabay sa direction. Pullback entries, breakout continuation, trend line retest, moving average support or resistance, at structure-based continuation setups. Pero kahit trending market, hindi ibig sabihin hahabol ka lang. Ang magandang trend trading ay naghihintay pa rin ng magandang presyo. Kapag bullish ang trend, mas okay bumili sa pullback kaysa bumili sa tuktok ng green candle. Kapag bearish ang trend, mas okay mag-short sa bounce kaysa humabol sa pinakababa ng red candle. Trend following does not mean chasing.
It means aligning with direction while controlling risk. Ang ranging market naman ay market na walang malinaw na continuation. May taas, may baba, pero paulit-ulit lang sa loob ng zone. Dito mas gumagana ang buy low sell high logic. Bumibili malapit sa support, nagbebenta malapit sa resistance, pero kailangan malinaw na range talaga. Kapag hindi malinaw ang boundary, delikado. Kapag may strong breakout na may volume at follow through, hindi mo na dapat ipilit na range pa rin. Ang choppy market, ang isa sa pinakadelikado para sa beginners. Ito yung market na parang gumagalaw pero walang quality. Puro wick, puro false signal, puro biglang balik, walang clean direction. Sa ganitong market, maraming strategy ang napapahamak. Trend strategy matatalo dahil walang trend. Range strategy matatalo dahil hindi malinis ang range. Breakout strategy matatalo dahil puro fake out. Dito ang best trade minsan ay no trade. Pero mahirap tanggapin ang no trade, lalo na kapag gusto mong kumita araw-araw. Ang isip ng beginner, kapag nakaupo siya sa harap ng chart, dapat may gawin. Pero ang professional trader alam na hindi lahat ng oras may opportunity. Minsan ang market ay parang maingay na usapan na walang malinaw na sinasabi. Kapag pinilit mong intindihin, mapapagod ka lang. Meron ding high volatility market. Ito yung market na sobrang bilis gumalaw. Malalaki ang candles, malalayo ang wicks, mabilis ang profit pero mabilis din ang loss. Dito, kahit tama ang direction mo, pwede kang ma-stop out kung sobrang tight ng stop loss mo. Pwede ka ring ma-liquidate kung mataas ang leverage. Sa ganitong condition, kailangan mong bawasan ang position size, palawakin ng maayos ang stop kung kailangan, at huwag pumasok ng walang plan. Ang low volatility market naman ay mabagal. Maliit ang galaw, mababa ang energy, at minsan matagal bago gumalaw ang trade. Dito, ang problema naman ng traders ay impatience. Dahil mabagal, lalakihan nila ang position, tataasan ng leverage, o papasok sa pangit na setup para lang may action. Pero kapag biglang gumalaw ang market, saka sila mabibigla. Iba-iba ang market condition. Ibig sabihin, dapat iba rin ang expectations mo. Kapag trending ang market, okay maghanap ng continuation. Kapag ranging, mas okay maghanap ng reaction sa edges. Kapag choppy, okay lang maghintay. Kapag high volatility, sige, bawasan ang risk. Kapag low volatility, okay maging patient at huwag pilitin ang trade. Hindi kailangang baguhin ang buong pagkatao mo bilang trader araw-araw, pero kailangan mong maging aware kung bagay ba ang setup mo sa environment. Ito ang dahilan kung bakit maraming traders ang naiinis sa strategy hopping. May strategy silang natutunan, gumana sa una, tapos biglang nagkaroon ng losing streak. Imbes na tanungin kung nagbago ba ang market condition, ang iniisip agad nila, hindi na gumagana ito. Lilipat sila sa bagong strategy. Pagkatapos, gagana rin sa una, tapos matatalo ulit kapag nagbago ang market. Lipat na naman, hanggang ilang buwan o taon na ang lumipas, wala pa ring mastery. Ang problema hindi kulang sa strategy. Ang problema kulang sa context. Kung may trend following strategy ka, hindi mo kailangan itapon kapag natalo sa range. Kailangan mo lang matutong i-filter kung trending ba ang market bago mo siya gamitin. Kung may range strategy ka, hindi mo kailangan itapon kapag natalo sa breakout. Kailangan mo lang matutong umiwas kapag may strong momentum na nagbabago ng structure. Ang edge sa trading hindi lang galing sa entry, galing din sa knowing when not to trade. Ito ang malaking difference ng beginner at experienced trader. Ang beginner naghahanap ng signal, ang experienced trader naghahanap ng environment, ang beginner nagtatanong buy ba o sell. Ang experienced trader nagtatanong, may quality ba ang market ngayon? Bagay ba ang setup ko dito? Malinaw ba ang invalidation? Worth it ba ang risk? Kapag hindi mo alam ang market condition, madali kang maloko ng chart. Maraming traders ang gusto ng certainty. Gusto nila ng one strategy na laging panalo. Pero trading is not certainty. Trading is adaptation. Ang market ay nagbabago dahil nagbabago ang participants, liquidity, news, volatility, fear, greed, at expectations. Kung static ang thinking mo, lalamunin ka ng dynamic na market. Kaya ang goal mo hindi humanap ng perfect strategy. Ang goal mo ay magkaroon ng strategy na may clear edge sa specific condition, tapos matutong maghintay sa condition na iyon. Kapag trend ang kailangan ng setup mo, hintayin ang trend. Kapag range ang kailangan ng setup mo, hintayin ang range. Kapag wala ang condition, no trade. Simple pakinggan pero mahirap gawin dahil kalaban mo ang boredom, FOMO, revenge trading at ego. Ang ego magsasabi na kaya ko i-trade kahit anong market. Ang FOMO magsasabi, sayang ang galaw, pasok na. Ang revenge magsasabi, bawiin mo agad. Ang boredom magsasabi, wala kang ginagawa, trade ka na. Pero ang discipline magsasabi,
Hindi ito ang market para sa setup ko. Doon nagsisimula ang consistency. Hindi sa laging panalo, hindi sa perfect entry, hindi sa secret indicator, kundi sa paulit-ulit na paggawa ng tamang decision kahit may temptation na sumugal. Kaya kung may strategy ka ngayon at hindi gumagana, huwag mo agad itapon. Balikan mo muna ang trades mo. Tingnan mo kung saang market condition siya nanalo. Tingnan mo kung saan siya natalo. Baka hindi strategy ang sira, baka ginagamit mo lang siya sa maling panahon. Kapag naintindihan mo ito, mas magiging kalmado ka. Hindi ka na basta magpapanik sa losing streak. Hindi ka na agad lilipat sa bagong setup. Hindi ka na basta maniniwala sa one strategy to rule them all. Mas magiging mature ka dahil alam mo na bawat strategy may panahon, may lugar at may limitasyon. Ang trading ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang sagot para sa lahat ng tanong. Ang trading ay tungkol sa pagbabasa ng sitwasyon at paggamit ng tamang tool sa tamang oras. Kaya sa susunod na magbukas ka ng chart, huwag mo munang itanong saan ako papasok, itanong mo muna, anong klaseng market ito? Kapag nasagot mo iyon, mas magiging malinaw ang lahat. Kung trending, hanapin ang continuation. Kung ranging, respetuhin ang edges. Kung choppy, maghintay. Kung volatile, bawasan ang risk. Kung mabagal, wag mainip. At kung hindi malinaw, walang masama sa no trade. Minsan, ang pinakamalaking improvement sa trading mo ay hindi bagong strategy. Minsan, simpleng realization lang na hindi lahat ng strategy para sa lahat ng market condition. Kapag natutunan mo kung kailan gagamitin ang strategy mo at mas importante kung kailan hindi ito gagamitin, doon ka magsisimulang mag-trade ng mas malinis, mas kalmado at mas professional. Hindi mo kailangan talunin ang market araw-araw. Kailangan mo lang piliin ang laban na may pinakamalinaw na chance